Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon na bansang Pilipinas. Magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, welcome sa isang edisyon ng ating programang Bandera Reports Afternoon Edition. Ngayong araw po ng Lunes, 15 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, malakas po tayong napapakinggan sa magitan po ng 89.5 Radyo Bandera Puerto Princesa. At sabay-sabay rin po tayong mapapakinggan sa lahat po ng mga relay station ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Mula dyan sa bayan po ng Batarasa patungo po sa bayan ng El Nido at tumatagos rin po ang ating malakas na signal mga kabandera sa mga island municipalities, lalong higit dyan sa Calamianes Group of Island. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, kumusta po ang ating Lunes mga kababayan? Mga kabandera, malakas rin po tayong mapapakinggan sa online streaming sa magitan po ng radiobanderafm.com. Sa inyo po mga search engine mga kababayan, ay malakas po ninyong mapapakinggan ang ating po mga programa mula po dito sa punong himpilan ng Radio Bandera Network. Bandera Reports Afternoon. At huwag rin po ninyong kalimutang i-follow ang aming mga official Facebook pages, ang Radio Bandera Philippines, Bandera News TV Philippines, at Radio Bandera Network. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, sa pangalan po ng buong pwersa ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan, kasama po natin sa bahaging technical kabanderang Bong Nimenyo at kabanderang Jico Rojas. Sa pangalan po ng aming General Manager kabanderang Ludi Bello, ako po inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong lingkod kabanderang Sherwin Linardo. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, narito na po ang ating mga headlines sa hapon na ito. Bandera Headlines. Construction worker isinugod sa pagamutan matapos umanong paluin ng pala sa ulo sa barangay Tinigibaan sa Puerto Princesa. Bandera Headlines. Team Nara Basketball may 4 ng panalo sa nagpapatuloy na basketball tournament sa Baragatan Festival. Bandera Headlines. Lahat ng public elementary at secondary students sa Puerto Princesa City tiniyak na makakatanggap ng 3,000 piso sa ilalim ng Student Assistant Program. Bandera Headlines. Illegal na pagtutroso sa Rojas, Palawan na booking, mahigit 63,000 pesos na halaga ng kahoy na samsam. Bandera Headlines. At pamunuan ng barangay San Miguel sa Puerto Princesa, pinag-iingat ang mga residente sa mga naglipa ng mga kawatan sa kanilang barangay. Bandera Headlines. Mga kabandera, ang ulo ng mga balita ngayong hapon ay hatid sa inyo ng Graviola Plus Herbal Capsule. May karamdaman ka ba? May karamdaman ka ba? Baguhin na ang lifestyle at uminom araw-araw ng Graviola Plus Herbal Capsule. Si John Paul Dancil, taga Araceli, Palawan. Certified Graviola Plus Herbal Capsule user. Para mamintin ko akong matinglong kalawasan, agay na maku adlaw-adlawi ang Graviola Plus Herbal Capsule. Talagang epektibo. Dati maura na ako lang may aga masakit ako na lagi. Matibay talaga na dipinsa ang Graviola Plus Herbal Capsule. Advice ko sa mga tao, may masakit man o
mara, mag-Graviola Plus Herbal Capsule kitang tanan. Makon nga ni ang mga doktor, prevention is better than a pound of cure. Graviola Plus Herbal Capsule. Bagong sandigan sa magandang kalusugan. Produkto ng Nature's Meeting. Graviola Plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Bandera Reports Afternoon Edition. Oras mga kabandera, alas 4:06 ng hapon. At tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pagbabalita ngayong hapon. Narito na po ang detalye mga kababayan. Construction worker sinugod sa pagamutan matapos umanong paluin ng pala sa ulo sa barangay Tinigiban sa Puerto Princesa. Detalye ng balitang yan, kabanderang Bing Bataga, ibandera mo! Bandera Live Report. Sugatan ngang isinugod sa pagamutan kagabi ang isang construction worker matapos nito'y paluin ng pala sa ulo sa barangay Tinigiban sa lungsod ng Puerto Princesa. Nakilala ang biktima sa pangalang Orlando, 28 anyos, residente ng Brooks Point. Batay sa records ng pagamutan, nagkaroon naman ng inuman ng grupo nito sa isa pang grupo sa ginagawa ring bakod sa kabilang kalsada at nagkaroon naman ng pagtatalo ang dalawang grupo. Inawat umano ng biktima ang mga ito at pinagkasundo. At sa pagtalikod nito ay bigla umano itong hinampas ng pala sa ulo. Nagtamo ito ng sugat sa taas ng kaliwang kilay na kagad namang nadala sa pagamutan para lapatan ng kaukulang lunas. Bing Bataga, Basta Radyo, ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Bing Bataga. Samantala sa iba pang balita, Culion Mayor Oyet De Vera nakisa sa Convergence Memorandum of Agreement signing para sa mga migrant workers. Detalye ng balitang yan, kabanderang Roderick Sobrepeña, ibandera mo! Bandera Live Report. Nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Culion sa pangunguna ni Mayor Oyet De Vera sa signing ng Convergence Memorandum of Agreement, bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person sa lalawigan ng Palawan. Layon na sabing kasunduan na palakasin ang ugnayan at koordinasyon ng iba't ibang concerned agencies upang protektahan ang karapatan ng bawat manggagawa. Magkatuwang ang pamahalaang lokal ng Palawan, mga lokal na pamahalaan, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers at TESDA para sa mahigpit na implementasyon ng nasabing kasunduan. Samantalang ang pagdalo sa nasabing aktibidad ay bilang suporta sa mga programa na naglalayong protektahan ang bawat manggagawang Pilipino at pakikiisa sa mga hakbang tungo sa isang ligtas, maayos at makataong sistema para sa mga migrant workers. Rod Sobrepeña, Basta Radio, ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Roderick Sobrepeña mula dyan sa bayan ng Coron. Samantala, isinagawang Fire Safety Awareness Seminar and Drill ng BFP Brooks Point naging matagumpay. Detalye ng balitang yan, kabanderang Erwin Laureno, ibandera mo! Bandera Live Report. Sa pamamagitan ng mga tauhan ng Brooks Point Fire Station at sa pamumuno ni Senior Fire Officer for Hermeti de la Rosa, Acting Municipal Commercial ng Bureau of Fire Brooks Point, nagsagawa mga tauhan ng BFP Brooks Point ng isang Fire Safety Awareness Seminar at Fire Drill sa mga empleyado ng Ramas Oil Pitching and Sons Incorporated o RUSI. Layunin ng Fire Safety Awareness Seminar at Drill na isinagawa ng Bureau of Fire Protection ay upang turuan ang mga kalahok tungkol sa pag-iwas sa sunog, mapahusay ang kanilang kaalaman at sa mga dapat gawin sa oras ng sunog at madagdagan ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga emergency na may kaugnayan dito. Samantala, layunin din ito na maging pamilyar ang mga individual sa mga wastong pamamaraan ng paglikas, tamang paggamit ng pamatay sunog, koordinasyon sa emergency,
upang mabawasan ang mga pinsala pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian kung sakaling magkaroon ng sunog. Mula sa 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, Erwin Laurino Was Radio, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Erwin Laureno mula dyan sa bayan ng Brooks Point. Samantala mga kabandera, sa iba pang balita, patuloy na kinakaharap ng Santa Monica National High School ang kakulangan ng mahigit 40 silid-aralan kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong school year 2026-2027. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3,677 ang bilang ng mga enrollees sa paaralan at posibleng umabot pa umano sa halos 4,000 estudyante dahil sa patuloy na pagpapatala araw-araw. Ayon kay Principal to Mary Genevieve Berezo, hindi nila maaring tanggihan ang mga estudyanteng nais mag-enroll, kaya naman lalong tumitindi ang kanilang hamon sa paglalaan ng sapat na mga classroom para sa kanilang mga mag-aaral. Upang matugunan ang pagdami ng mga mag-aaral, hinati ng paralan ang ilang malalaking silid-aralan at nagdagdag na mga seksyon, partikular sa grade 7 kung saan nadagdagan ang bilang ng mga klase kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila nito, marami pa ring classroom ang lampas sa ideal na bilang ng mga estudyante kung saan dapat ay nasa 35 na estudyante lamang ang bawat silid-aralan, ngunit may ilang seksyon na umabot sa mahigit 4 na po. Dagdag pa rito, isa sa kanilang mga gusali ang kasalukuyang sumailalim sa renovation kaya pansamantalang ginagamit ang gymnasium bilang classroom para sa ilang mga mag-aaral. Kaya naman, dahil sa limitadong pasilidad ng paaralan, nagpatupad sila ng alternating at asynchronous learning upang matiyak na makapasok ang lahat ng mga mag-aaral. Nanawagan naman ang pamunuan ng Santa Monica National High School sa mga kinaukulang ahensya para sa agarang pagdaragdag ng mga silid-aralan upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Samantala, siniguro ng paaralan na patuloy nilang gagawin ang lahat upang matiyak na may pagpatuloy ang maayos na pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng kakulangan sa classroom. Yan po mga kababayan, actually hindi lang po Santa Monica National High School ay may ganitong problema mga kababayan po natin. Bandera Reports. Pero dyan po sa bahagi po ng Santa Monica, kasalukuyan po, meron po silang 44 na mga silid-aralan at kailangan pa nila ng dagdag na 44 na mga silid-aralan. Bandera Reports. Dahil ang Santa Monica National High School dapat ayon kay Principal Berezo, ay dapat 50 section lang. Pero sa ngayon mga kababayan, yung Santa Monica National High School ay meron pong 118 section. No, ibig sabihin, halos kalahati po mga kababayan at 44 pa na mga classroom ang kinakailangan para mawala yung shortage ng classroom sa Santa Monica National High School. Bandera Reports Afternoon Edition. Oras mga kabandera, alas 4:14 ng hapon. Ang bahaging ito hatid sa inyo ng Biramax Adult Coffee para sa mga kalalakihan na humihina na ang arangkada sa gabi. Uminom ng Biramax Adult Coffee para bira to the max. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, sa iba pang balita, lahat ng public elementary at secondary students sa Puerto Princesa City tiniyak na makakatanggap ng 3,000 piso sa ilalim ng Student Assistance Program. Detalye ng balitang yan, kabanderang Chris Barrientos, ibandera mo! Bandera Live Report. Tiniyak ng city government na walang pipiliin sa pamahagi ng 3,000 pesos cash assistance sa lahat ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng Student Assistance Program. Ayon kay City Councilor Victor Oliveros, ang chairman ng Committee on Education ng Sangguniang Panlungsod, kahit sa ibang munisipyo permanenteng nakatira mga estudyante at kahit hindi sila rehistrado sa lungsod ng Puerto Princesa o maging ang kanilang mga magulang, basta nag-aaral ang mga ito sa mga eskwelahan sa Puerto Princesa ay siguradong pasok at makakatanggap ng 3,000 pesos. Paliwanag ng opisyal, malinaw naman kasi na nakasaad sa kanyang iniakdang ordinansa na ang mga makakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Student Assistance Program ay basta nag-aaral sa public school sa lungsod. Sa ngayon ay kailangan lang
anyang amyendahan ang kanyang ordinansa na una nang inaprobahan ng konseho dahil ang nakalagay dito ay school uniform at school supplies at hindi pera ang dapat na ibigay ng city government. Pero agad ring nilinaw ni Oliveros na ang pag-amyendang ito ay para lamang si school year 2026 hanggang 2027. Naaprubahan na rin anyang amendment sa nasabing ordinansa ngayong araw sa ikalawang pagbasa at inaasahang tuluyan itong maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo at agad namang aasikasuhin ang paglalatalan nito sa mga pahayagan para maging isang ganap na batas at masimula na ang pamahagi ng cash assistance sa buwan ng Agosto. Pag-uusapan pa rin anya nila sa komite ang posibleng gagawin sa pamahagi nito lalo pat may mga suwestyon na gawin ito sa pamagitan ng tinatawag na cash card upang maiwasan ang mahabang mga pila ng mga magulang sa pagtanggap ng ayuda para sa kanilang mga anak na nag-aaral. Samantala, sinabi pa ni Oliveros na nakahanda naman na ang pondo para dito na magmumula sa General Fund ng lungsod na sa ngayon ay umaabot sa mahigit 210 million pesos. Chris Barrientos, Basta Radyo, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Chris Barrientos. Bandera Reports Afternoon Edition. So yun po mga kababayan, magandang balita po yan, no? Dahil nung nakaraang linggo, nung nilabas po ng city government na cash assistance na lang ibibigay sa mga estudyante, marami pong nagtatanong at mayroong pong lumalabas ng mga impormasyon na kapag ito ay hindi residente, ang isang estudyante ay hindi residente ng lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi siya makakatanggap. So malinaw na ngayon mga kababayan, ayon dito sa impormasyon ngayong araw mga kabandera, na kahit po ay hindi taga lungsod ng Puerto Princesa, hanggat dito nag-aaral sa lungsod ng Puerto, mga kababayan, ay makakatanggap ng 3,000 pesos na student assistance mga kababayan. So malinaw na po ngayon, at kapag meron pong mga hindi kanais-nais na mga impormasyon, maaari lamang po makipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya po natin, lalong higit sa mga respective schools po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala mga kabandera, mula sa lungsod ng Puerto Princesa, puntahan po natin ang bayan ng Rojas. Ilegal na pagtutroso sa Rojas, Palawan na booking. Mahigit 63,000 pesos na halaga ng kahoy na samsam. Detalye ng balitang yan, kabanderang Pau Conde. Ibandera mo! Bandera Live Report. Arestado ng otoridad ang isa 51 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng nasa mahigit 63,000 pesos na halaga ng hinihinalang illegal na ipil lumber sa sinagawang joint enforcement operation ng ROS-MPS. Katuwang DNR Cerro Rojas, 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company o PNFC sa Barangay Magara ngayong araw, June 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Jeff, residente ng Prof. Maharlika, Barangay Magara, Palawan. Batay sa ulat ng pulisya sa kanyang sinagawang operasyon na discovery at nasamsam sa mula sa pag-iingat ng suspect ang iba't ibang sukat ng bagong putol na ipil lumber na umabot sa kabuwang 419.53 board feet na tinatayan nasa 63,000 pesos sa kabuwang halaga ng mga nakumpiskang kahoy. Nang beripikahin ng mga operatiba ang legalidad na pagmamayari at pag-iingat sa naturang mga troso, nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang kaukulang permit o dokumento na magpapahintulot sa pagputol ng pag-iingat at pagbabiyahe ng mga ito. Kasalukuyan nasa kustodiya ng ROS-MPS sa suspect kasama ang mga nakumpiskang kahoy habang inihanda na ang kaukulang kaso para sa paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Patuloy naman ay sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pinagmulan ng mga nakuhang kahoy at posibleng pagkasangkot ng iba pang individual sa illegal na pagtutroso sa lugar. Para Disponde, Basta Radyo, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Pau Conde mula dyan sa bayan ng Rojas. Oras mga kabandera, alas 4:20 ng hapon. Ang bahaging ito atid sa inyo ng Ashigo Plus Coffee Drink Mix. Samantala, sa iba pang balita, ika-128 na araw ng kalayaan, ipinagdiwang ng pamalang lokal ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan, kabanderang John Diaz, ibandera mo! Bandera Live Report.
Ipinagdiwang ng pamahalaang bayan na Rizal, Palawan na ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan itong Hunyo 12 bilang paggunita sa makasaysayang pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Taglay ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, nagtipon-tipon ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay pugay sa kagitingan at sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Formal na binuksan ang programa ni Vladimir Esperanza, Executive Assistant 2 at kinatawan ni Vice Mayor Maria Gracia Zapanta at ni Miss Blizinda Orevida, kinatawan ni Mayor Norman S. Ong sa kanilang mensahe. Binigyan diin ang kahalagahan ng pag-aalaala sa mga makasaysayang pangyayari na nagbigay daan sa pagkamit ng kalayaan ng bansa at mga responsibilidad ng bawat mamamayan sa pagpapanatili nito. Nakiisa rin na sa pagdiriwang ang mga kinatuan mula sa iba't ibang national government agency. Samantala sa pagdiriwang na ito, muling pinagtibay ng mga mamamayan ng Rizal, Palawan ang kanilang pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa kalayaan bilang pundasyon ay isang maulad at nagkakaisang bansa. Mula dito sa 91.1 Radyo Bandera Quezon, John Diaz, Basta Radyo. Ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat Kabanderang John Diaz mula dyan sa bayan ng Quezon. Samantala, pamunuan ng Barangay San Miguel sa Puerto Princesa, pinag-iingat ang mga residente sa mga naglipa ng mga kawatan sa kanilang barangay. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Mac Arthur Asutilla. Ibandera mo! Bandera Live Report. Pinag-iingat ngayon ng pamunuan ng Barangay San Miguel ang bawat residente sa kanilang barangay bunsod ng paglipana ng mga kawatan sa naturang barangay. Ayon kay Kagawad Hope de Manalata, mas maigi nang maging maingat lalo't walang piling oras ang pag-atake ng mga kawatan. Kadalasan umunong pinapasok ng mga ito ang mga tindahan kung saan wala ring pili ang mga ito sa oras at kung may bantay man o wala. Panawagan ng Barangay San Miguel sa mga establishmento na patuloy na sumunod sa mga lituntunin ng pamahalaan, lalo tigit ang paglalagay ng mga CCTV na may malaking tulong sa pagresolba ng mga krimen, kabilang na ang mga pagnanakaw. MacArthur Asutilla, Basta Radyo, Ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat Kabanderang Mac Arthur Asutilla. Samantala mga kabandera, balita mula sa ibayong dagat, kasunduan na wakasan ng digmaan sa Middle East, nakatakdang lagdaan ng US at Iran. Nakatakdang lagdaan ng Estados Unidos at Iran ng isang kasunduan na layong wakasan ang digmaan. Ayon kay US President Donald Trump, muling bubuksan ang Strait of Hormuz para sa pandaigdigang paglalayag oras na may sakatuparan ang nasabing kasunduan. Binigyang diin din dito ang layunin ng kasunduan ay upang pigilan ang Iran na makakuha o makabuo ng nuclear weapons. Ayon naman kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo na ang magkabilang panig sa peace deal at inasahang isasagawa ang electronic signing ng kasunduan sa mga susunod na araw. Matatandaan muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at muling isinara ang Strait of Hormuz matapos ang alegasyon ni Trump na pinabagsak ng Iran ang isang US military helicopter. Oras mga kabandera, alas 4:24 ng hapon. Abangan sa amin pong pagbabalik. Apat na 48 na pirasong tablet tinangay umano ng 3 kabataan sa isang eskwelahan sa Puerto Princesa. Detalye, abangan yan mga kabandera sa amin pong pagbabalik. Bandera Reports Afternoon Edition.
Mga kabandera, sali na sa ating Kulay Mo ay Bandera ko promo at panalo ng cash prize dito. Simple lang ang mechanics. Gumawa lang ng 7-color combination mula sa ating rainbow colors. Meron tayong red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet. Manood ng mga live programs ng Radyo Bandera tuwing Mondays to Fridays at i-comment ninyo ang inyong combination. Halimbawa, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Pwede rin maulit ang isang kulay, pero hanggang 3 beses lang. Halimbawa, red, blue, green, red, orange, violet. Tandaan, 1 Facebook account, 1 official entry lang, at ang first valid comment lang ang kukunin bilang official entry. Bago matapos ang live program, ay paiikutin natin ang ating color wheel ng 7 times. Ang makakahula ng 7 color combination in exact order ang ating magiging winner. At take note mga kabandera, libre ang pagsali dito. Kaya naman manood na at mag-abang sa mga programa ng Radyo Bandera at i-comment na ang inyong 7-color combination. Malay mo, ikaw ang manalo. Oh no! Ako si Carmencito Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. TTX 500! TTX 500! Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happened to myself. TTX 500! Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito?
Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals. Bandera Reports Afternoon Edition. Oras mga kabandera, alas 4:31 ng hapon at pabalik na po sa ating programa nga Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, kabandera nga Sherwin Leonardo. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon muna dyan kay Fernando Olad Alulod. Good afternoon, shout out po alias sa joke na leader namin sa squad, Lupin the Third. Magandang hapon po sa inyo dyan, mga kabandera. Ganon din po kay Hilda Rabor Magbanwa. Good afternoon po, shout out watching from Taytay, Palawan. At magandang hapon din po dyan sa Quito at Roma family, dyan sa barangay New Barbacan, Rojas, Palawan, mga kababayan po natin. At dyan din po sa bayan po ng Taytay, lalong higit dyan sa barangay Abungan, mayong hapon sa Flores family, mga kabandera. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Ilang mga tricycle driver na nakapila sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal na nanawagan sa mga shuttle van at bus na huwag nang maghatid ng pasahero sa bayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Detalye ng balitang yan, kabanderang Bing Bataga, ibandera mo! Bandera Live Report. Nananawagan sa ngayon ang ilang mga tricycle driver sa pamunuan ng Puerto Princesa Central Land Transport Terminal na huwag nang payagan ang ilang mga shuttle van at ilang bus na magbaba ng pasahero sa bayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kasi sa mga hinaing ng ilang mga tricycle driver na pumipila sa terminal, halos wala na umano silang may sakay na pasahero sa kadahilan ng hinahatid umano ng mga shuttle van papuntang bayan, lalo na pagpapunta ng airport. Ayon pa sa mga ito, kinakausap kasi umano ng mga driver ng van ang kanilang mga pasahero na magdagdag na lamang ng mapasahe at ihatid na ang mga ito sa bayan kasabay ng paghingi umano ng pase sa terminal. Dagdag pa ng mga driver na dapat sana'y pasahero pa nila ang mga pasahero hinatid na mga van at bus sa bayan. Samantala, panawagan naman ng mga ito na sana'y makarating sa pamunuan ng terminal ang kanilang mga hinaing para mabigyan ng agarang aksyon. Bing Bataga, Basta Radyo, ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat, kabandera nga Bing Bataga. Samantala mga kabandera, happy birthday muna sa mga nagse-celebrate ng kanilang pong birthday ngayong araw. Happy birthday, lalong higit kay Barangay Kapitan ng Barangay San Miguel, Cap Prince Russell Gloriani. The first, happy birthday po, Cap. Ganon din po kay Jobert Galien dyan sa bayan po ng Taytay. Nagse-celebrate daw ng kanyang birthday. At sa lahat po ng mga kaarawan, happy birthday po sa inyo pong lahat. Mula po dito sa himpilan ng Radio Bandera. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Bueno mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Mga kawaninang DSWD Mimaropa nagsagawa ng courtesy visit sa tanggapan ni Mayor Marjo Reyes. Detalye ng balitang yan, kabanderang Roderick Sobrepeña, ibandera mo! Bandera Live Report. Bumisita sa punong tanggapan ni Mayor Marjo T. Reyes ngayong araw
ang advance party ng Department of Social Welfare and Development Office Mimaropa para sa pagsasagawa ng DSWD Innovation Caravan sa Bayan ng Coron sa darating na Webes, June 18, 2026. Binigyang pansin sa nasabing pagpupulong ang mga kinakailangang paghahanda, koordinasyon upang masiguro ang tagumpay ng isasagawang programa ng nasabing ahensya. Tampok sa isasagawang karaban ang Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge Season 2 upang itaguyod ang masustansya at abot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Samantala, siniguro ng pamahalaang lokal ng Coron ang buong suporta sa DSWD upang matagumpay na maisagawa ang makabuluhang programa para sa mga residente ng Coron, Palawan. Rod Sobrepenia, Basta Radio, Ivan Teramo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat, Kabanderang Roderick Sobrepenia mula dyan sa Bayan ng Coron. Oras natin mga kabandera, alas 4:13 ng hapon at ang bahaging ito hatid sa inyo ng Graviola Plus Herbal Capsule. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na? Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Graviola Plus Herbal Capsule. Munting kaalaman, kapag lumala ang sakit sa atay, maaari itong magdulot ng matinding pagkasira ng tissue or liver failure. Ang mga pangunahing sintomas na nagpapakita ng malalang problema ay paninilaw ng balat at mata, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, pamamaga ng binti at tiyan, at madaling pagdurugo o pag-iiba ng kulay ng dumi at ihi. Ang hindi ginagamot na pamamaga at pagkakapila o fibrosis ay maaaring mauwi sa cirrhosis o permanenteng pagpalya ng atay. Agad na magpakonsulta sa doktor at ibalik ang healthy lifestyle. At para maiwasan ang sakit sa atay, uminom araw-araw ng Graviola Plus Herbal Capsule 3 times a day. 1 capsule every after meal. Graviola Plus Herbal Capsule, produkto ng Nature's Medic. To God be all the glory. Graviola Plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa maganda. So yun po mga kababayan po natin, magaling po natin uminom ng Graviola Plus Herbal Capsule. Katawan, magpakailanman. Samantala mga kabandera, sa iba pang balita, schedule of activities para sa nalalapit na ika-77 founding anniversary celebration ng Brooks Point. Nakahanda na. Detalye ng balitang yan, kabanderang Erwin Laureno. Ibandera mo! Bandera Live Report. Nakahanda na ang schedule of activities at mga programa para sa nalalapit na 77 founding anniversary ng Bayan ng Brooks Point na magsisimula sa June 26, 2026 bilang Opening Day celebration. Ang mga activities na napapaloob sa Opening Day ay ang parada ng pagkakaisa na magsisimula ng alas 7 ng umaga. Susundan ito ng mass dance competition. Magkakaroon din ng color fun run at singing competition. Sa June 27, 2026 naman ang Sports Culture and Youth Night, Bangkasiyahan 2026, Tapatan ng Galing, Dance Competition, at sa June 28, 2026 sa huling araw ay ang Grand Culmination Night, Celebrity Guest, Grand Performance, Major Raffle Draws, Recognition and Appreciation, and Community Celebration. Samantala, ayon sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point, inaanyayahan ang lahat ng mga mamamayan, ganun din ang kalapit na munisipyo na makaisa sa pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng Brooks Point. Mula sa 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, Erwin Laurino, Basta Radio, Ibandera mo! Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat, kabanderang Erwin Laureno mula dyan sa Bayan ng Brooks Point. Samantala mga kabandera, balitang national muna tayo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magpapatawag ng special na sesyon ng Kongreso sa darating na Hunyo 17. Magpapatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special na sesyon ng Kongreso sa Hunyo 17 upang talakayin at aksyonan ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa social protection, education,
kalusugan at iba pang prioridad na programa ng pamalaan. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng agarang paaksyon sa mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino, lalo na sa gitna ng mga hamon na hinaharap ng bansa, kabilang ang pagbangon mula sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga panukalang pag-usapan ng National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GASP Act, Assistance to Individual Crisis Situation Act at Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kasama rin sa mga prioridad ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Area Schools Act, mga pagbabago sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi maaring maantala ang pagtugon ng pamalaan sa pangangailangan ng mamamayan kahit wala sa regular na sesyon ang Kongreso. Umasa naman ang Malacanang na magtutulungan ng mga mambabatas upang maisulong ang mga panukalang magbibigay ng agarang tulong at pangmatagalang benepisyo sa mga Pilipino. Bandera Reports Afternoon Edition. Alas 4:41 ng hapon mga kabandera, sa iba pang balita, 48 na pirasong tablet tinangay umano ng 3 kawatan sa isang eskwelahan sa Puerto Princesa. Detalye ng balitang yan, kabanderang Queenie Valles, ibandera mo. Bandera Live Report. 3 o manong magnanakaw ang pumasok sa Mangingisda West Elementary School sa Puerto Princesa City dito lamang June 13. Natangay o mano nila ang isang personal laptop at 48 na piraso ng tablet ng mga estudyante. Bukod dito, ilang kagamitan din sa naturang eskwelahan ang sinira ng naturang mga magnanakaw. Nanawagan naman ng naturang eskwelahan na agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ang anumang kahina-hinalang pagbebenta ng nasabing elektronikong kagamitan. Queenie Valles, Basta Radyo, ibandera mo. Bandera Live Report. Maraming salamat kabanderang Queenie Valles. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, City Health Office may 2 bagong ambulansya na magagamit sa emergency response at medical services. Detalye ng balitang yan, kabanderang Chris Barrientos, ibandera mo. Bandera Live Report. Pinalakas pa ng pamahalang panlungsod ng Puerto Princesa ang pagtugon sa pangailangang medikal ng mga mamayan sa lungsod sa pamagitan ng pagbili ng 2 bagong Type 2 ambulance na opisyalang magagamit mula ngayong araw June 15. Ang mga ito ay mas magpapabilis pa sa kakayahan ng City Health Office sa pagresponde sa mga health emergency at mas mapalawak ang serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Mayor Lucilo Bayrona, bawat unit ay kumpleto sa mahalagang kagamitang medikal tulad ng cardiac monitor at automated defibrillator na isang kritikal na kagamitan sa pagbibigay ng agarang lunas habang isinasakay ang mga pasyente sa ambulansya patungo sa pinakamalapit na paggamutan. Mayroon din anya itong nebulizer, pulmo aid, oxygen, scoop board, splint board, spine board, BP monitor, first aid medicines at iba pa. Ayon naman sa City Health Office Health Emergency Response Operations o HERO, sa kasalukuyan ay umaabot sa 20 hanggang 30 ambulance services ang nagagawa ng mga ito kada araw at sa pagdating nila ng 2 pang unit ng ambulance na ito ay mas madaragdagan pa ang pagbibigay nila ng kahalintulad na serbisyo para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Chris Barrientos, Basta Radyo, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Chris Barrientos. Oras mga kabandera, alas 4:44 ng hapon. Ay mga kabandera, mga kababayan po natin nagpapatuloy pa rin po ang selebrasyon po ng Baragatan Festival 2026. Kagabi mga kababayan, talaga namang tumubog naman ng mga fans ng Sweet Notes, mga kabandera, dyan po sa RVM Sports Complex. Ang kanilang po concert kasama po ang ilang mga local artists, mga kababayan. At mamayang alas 6 naman ng gabi mga kababayan, antabayanan po natin ang mga fans naman po ng Side A at South Border bilang handog ng Baragatan Festival 2026 sa pangunguna ni Governor Amy Roa Alvarez, ang OPM Night, mga kababayan. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala mga kabandera, sa huling bugso ng ating balita ngayong hapon, batang lalaki na nasawi sa sunog sa Quezon, Palawan na ilibing na. Detalye ng balitang yan, kabanderang John Diaz, ibandera mo! Bandera Live Report. Nailibing na nitong linggo ang isang taong gulang na batang lalaki na nasawi sa naganap na sunog sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Matatanda ang sumiklab ang sunog dakong alas 12 ng tanghali noong Sabado, Hunyo 13 nang tumupok sa tahanan ng pamilya at nagdulot ng matinding trahedya na hindi na mailigtas ang batang biktima. Sa gitna ng pagdadalamhati, pinangunahan ng pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga residente ng kanilang komunidad ang paghahatid sa kanya sa huling hantungan noong linggo. Marami ang nakiramay at nagpaabot ng pakikiramay at suporta sa ulilang pamilya. Samantala, patuloy namang humihingi ng panalangin at tulong ang pamilya upang makabangon mula sa sinapit na trahedya, lalo na walang mga nasalbang mga kagamitan mula sa nasunog nilang bahay. Mula dito sa 91.1 Radyo Bandera Quezon, John Diaz, Basta Radyo, ibandera mo! Bandera Live Report. Maraming salamat kabanderang John Diaz mula dyan sa bayan ng Quezon. Bandera Reports Afternoon Edition. Muli mga kabandera, ang mga balita pong inyong napakinggan ngayong hapon ay hatid sa inyo ng Shigo Plaza Coffee Drink Mix. Hatid din po sa inyo ng Vitamax Adult Coffee at ng Graviola Plus Herbal Capsule. Mga kabandera, yan na po ang naging kalipunan ng ating pagbabalita ngayong hapon sa ating programang Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Ngayong araw po ng Lunes, 15 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa pangalan po ng buong parsa ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan, kasama po natin sa bahaging technical kabanderang Bong Nimenyo at kabanderang Jico Rojas. Sa pangalan po ng aming General Manager kabanderang Ludi Bello, ako po inyo nakasama ngayong hapon ng inyong lingkod, kabanderang Sherwin Leonardo. Maraming salamat at magandang hapon, Bansang Pilipinas. Bandera Reports Afternoon Edition.